doon nakita ni Maria ni Jose, si Jesus ay kausap ng mga matatanda ng bayan. Nagulat sila sa kabunuang paglaglay ni Jesus, sapagkat siya bilang anak ng Diyos, binigyan ng marunungan na espiritual. Mga kapatid, masasabi rin natin na ang pagkarangalan sa mga bata ay isang dakila. Ginamit ni Jesus ng mga bata bilang simbolismo ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin ang salitang dakila, ito ay kilala, mga pangyarihan, may sinabi sa lipunan, at pinakikinggan. Subalit, ginamit ni Jesus ang bata bilang dakila sapagkat ano ang nakita niya sa mga bata? Ang mga bata ay maamo, mabait, ang mga bata ay mabuti. Ang mga bata, tinulungan natin na lagi magsabi na totoo. Kapag ang bata ay nagtakpo, bigyan ko lamang ng candy, bandi na kayo. Amen? Ang matanda pag nagtakpo, Gcash ang katapat. Bandi na kayo. So mga kapatid, makikita natin na ang mga bata ay takot pagsinungaling sapagkat tinuruan natin sila na huwag pagsinungaling. Sabalit minsan tayo rin ang nagtuturo ng pagsinungaling. Kapag may lumating na nagigilid sa ating bahay, ano sinasabi natin sa bata? Sabihin mo, wala si mama. So, tayo din ang nagtuturo sa bata para pagsinungaling. Ang mga bata ay mapagkakatiwalaan sapagkat sila ay inosente. At sa pagiging inosente nila, ginamit ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Ang mga inosente ay may mga busila ng puso, malinis na intensyon, at ito ay makikita sa mga bata. Kaya nga ang bata kapag gumawa ng mabuti, ang lagi na ng matanda, kanino ang anak. Ang bata kapag gumawa ng mga masama at kalokohan, ang tanong ng matanda, kanino ka rin anak. Ibig sabihin sa bawat refleksyon na ginagawa ng bata, ito ay nag-reflect sa magulang o sa matanda na nag-aalaga sa bata. Amen? Kaya naman yung anong ginagawa natin pagpapalaki sa bata, ito ay nag-reflect sa ating matatanda. Kaya naman mga kapatid, ang bata ay dapat magtutong ng mga bagay ng magaganda at hindi masasama. Ang mga bata ay na-expose sa ilang ibang exploitation. Kaya naman ang silang mga wounded, maraming trauma, maraming phobia. Ano ba ang mga ibang trauma sa bata? Ang tawag natin dito, abuses. Meron mga bata na nakaranas ng physical abuse. Yung binubugbog, yung battered child, kinukurot, napapahiya, sinisigron, pinapalo na kung ano-ano. Ang bata ay nakaranas ng physical abuse. Pero din naman, nakaranas ang bata ng verbal abuse, buglaking minumura. Dahil nasabihan ng masama, dahil nakakamita ng mga violente, sila ay nakaka-experience na verbal abuse. Kung ang mga bata ay nakakamita ng away ng magulang, o kaya ng mga away sa inyong community, that is emotional abuse. Sila ay nagkakaroon. Sila ay malaki na nagkakaroon ng trauma at phobia. At sa huli, may mga bata na nakakaranas din na expose ng maaga sa mga bagay na hindi dapat nila nakikita o mga sexual sa mga pangitahin. Kaya nga, kapag tayo ay nanonood ng television, dahil tayo ng alalahanan kung ito ba ay PG-13 or R-18 o kung ito ba ay bawal sa bata. Sapagkat ang mga bata ay inosente at busila ang loob.
May kasabihan na tayo, ang isang mali na pag ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Di po ba? Kaya dapat hindi natin pinakakitaan ang mga bata ng mga bagay na mali sapagkat lumalaki sila na akala nila ito ang tama. Pagkos palagin natin ang mga bata sa tatlong bagay, inahamon tayo na magpiesta ng Santo Niño na magiging modelo ng pagmamahal, modelo ng pag-asa at modelo ng kabataran. Kapag tayo ay napapalaki sa bata na puno-puno ng pagmamahal, lalaki sila mapagmahal. Kapag pinalaki natin ang bata sa pag-asa, lalaki sila maraming pangalan. Kapag pinalaki natin ang bata sa kabatalan, lalaki sila may takot sa Diyos. Palakin natin ang mga bata sa pagmamahal, sa pag-asa, at sa landas ng kabatalan. Tumayo po ang isa. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo, pinanganak ay Santa Maria Bebe, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, pinako sa krus mga